Alright, react tayo dito sa video ni Kuya John. Madalas natin to na-feature sa ating mga videos eh. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Okay, quick question lang po sa lahat ng mga manonood natin. Ano po, lahat po ba kayo ay nakakuha na ang tawag dito? Terminal fee. Ayan. Gusto ko muna po malaman kung lahat po ba ay aware na posible makakuha ng terminal fee. Lahat po ba? Ano po ba yung kadalasan na tawag dito? Requirement sa pagkuha ho ng terminal fee? Tama, OEC, di ba? Kailangan po natin ng OEC. Kasi kung wala kang OEC, paano ka makakakuha ng terminal fee? Ang tanong, pwede ho ba na makatanggap ng OEC ng travel refund kung wala kang hard copy? Halimbawa lang, screenshot mo lang. Hindi, di ba? Siguro everybody should be aware naman dito, di ba? Ito ang nangyari kay Kuya John. Pakinggan natin yung sinasabi ni Kuya John. Wala ka na makukuhang terminal fee pag pabalik ka ng abroad kung wala kang dalang hard copy ng OEC mo. Parang si Kuya dyan, nga. As in nga. Wala ako nakuha terminal fee kasi nga wala akong hard copy. Meron lang ako is yung PDF file ko. Which is kailangan pala kung magki-claim ka ng terminal fee Ay, hindi na siya aware. 550 pesos, it's dapat meron ka may present na hard copy ng OEC mo. So, isa itong magandang paalala sa ating mga kababayan, regardless kung nasan bansa ka man papunta, basta OFW ka. Wait lang, cut ko lang kayo. 'Di ba dapat alam mo, alam niyo. Especially mga ito lalo na. Anyway, maganda rin naman ho yung purpose nito. Baka sakali yung mga OFW yung first time magbabakasyon sa Pilipinas, ano. OEC is a must. Although pag pasa mo sa immigration mo ng passport mo kasi nandun naman yung inyong dala, nandun na yung ating ano, 'di ba? Ang ating OEC kasi once you nag-register ka sa e-travel, pabalik ng abroad, regardless saan mo kayo abroad pupunta and you are an OFW, ang question dun, following the purpose of flight mo, I think the OEC, 'di ba? So, hindi ibig sabihin na naglalagay tayo ng OEC sa ating e-travel, eh hindi na tayo dapat na nag-prepare pa, naghahanda ng PDF file or hard copy. Sabihin na natin hard copy o kopya talaga, no? I think dito siya nakulangan lang ako. Oo, nakulangan ako dito sa sinasabi niya. PDF yung nagawa niya siguro na inamin naman niya, 'di ba? So wala ka talagang ano makukuha terminal fee kasi you have to surrender it eh. 'Di ba? So surrender mo 'yan. And one more thing, iba-iba ho yung terminal fee sa airport po sa Pilipinas. For example, sa NAIA ka, Terminal 1, 550. Sa Clark, Pampanga, 700 plus yata. Hindi ako nagkakamali. So anyway, I do not know. Maybe depende rin yan sa airline. Dapat meron kang hard copy ng OEC mo para ma-claim mo yung terminal fee. So ayan, to all my kababayan, dyan sa Kuwait at kahit nasang bansa ka man, huwag kang gagaya kay Kuya dyan na babalik na walang hard copy ng OEC. Again, always keep safe and God bless you all. Love you. Oo, I love you. Oh, nag-I love you si Kuya dyan, ano. Ngayon, tanungin natin yung mga OFW. Yung bang mga OFW ay nagbabayad ng travel tax? Yes or no? Yan. Sino dito magsasabi na may bayad po ang travel tax? Sino po? Ako na sasagot. Ako rin naman po sasagot yan eh. Okay. Dito po, pakita ko lang kung saan ko nakuha yung source na to. Ano, ayan po Sa Bangko Sentral ng Pilipinas po yan. Okay. And dito po sa pinakailalim ng kanilang info,
nakalagay dito, those passenger exempted under Philippine laws from payment of travel tax, airport tax, and other travel-related taxes or fees which include the following. Yung mga Pilipino na kasapi sa palaro, okay, for example, Olympics, ganon, delegation, representante ng anumang international sports convention, conference and meeting, mga atleta, atleta, coaches, and other official to any international competition under Republic Act RA o number 6847 or the Philippine Sports Commission Act. Siyempre, hindi mawawala ang mga OFW. Ayan. Ayun, another question po, no? Dagdagan na natin. Para lang humaba yung video. Sayang yung oras nyo. Okay. Dagdagan na natin. Sir John, ako po ay may kasamang bata. Yung anak ko, halimbawa, kasama ko po siya papunta po ng abroad. Dependent ko po sila. Yung pong bata ay magbabayad po ba ng travel tax? Yan. O yung asawa mo, for example. Anybody can answer me. Comment mo yung sagot mo. Kasagot, yes. Okay. Basahin natin ha. Sabi dito, ang mga exempted lang po sa Philippine law from paying the travel tax ay ang mga OFW. Hindi ho nababanggit dito yung mga dependents. Malinaw po yan ha. Basahin nyo. Basahin mo. Okay, iyak ka na naman pag ikaw magrereklamo ka. Okay, maraming mga nagko-complain dyan. Hindi sila aware. Pag mga bata, which is, siyempre, minor de edad, pinanganak sa ibang bansa, for example, nagbabakasyon lang kayo, first time yung uuwi sa Pilipinas, or kahit ipinanganak sa Pilipinas, the fact that he or she, talking about yung bata, ay hindi pa OFW, meaning to say, ikaw lang ang exempted. So you have to pay for the travel tax ng bata. Same goes sa inyong mga asawa. Kung may asawa kayong kasama, kung hindi naman, jowa nyo. Uy, pwede yun, jowa nyo. Maraming ganyan. Kita-kita tayo sa susunod na episode natin, kapatid.